Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama, na lumalang ng langit at ng lupa, na namamahala sa sanlibutan at namumuno sa buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Nahabag ka po sa amin at ibinigay mo po sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo sa mundong ito. At ang Panginoong Jesucristo po ang nag-alis ng lahat ng aming mga kasalanan at kasamaang ginawa sa mundong ito. Tunay po kaming nagpapasalamat na kinuha ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at pagkamatay sa krus at isinaalang-alang niya ang aming pananampalataya sa katotohanan bilang katwiran at ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos. Kahit nabubuhay kami pansamantala sa mundong ito, di mo po kami iniiwang ulila, Panginoong Diyos, kundi inaalagaan mo po kami sa loob ng iglesyang ito, ang iyong katawan, Panginoong Diyos, kung saan ka po kumikilos. Binibigyan mo po kami ng mga kaloob para sa gawain mo, Panginoon, at binibigyan mo po kami ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maisagawa ang mga gawain mo, Panginoon. Kaya mas nagpapasalamat po ako dahil sa dakilang biyaya at pag-ibig na patuloy mong binubuhos sa amin. Hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, pakiusap, lagi mo po kaming gabayan upang hindi kami magkaroon ng kakulangan sa paggawa ng gawain na iyong ipinagkatiwala sa amin. Ang aming mga misyonaryo at kanilang mga pamilya na umalis dala ang ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo, ikaw po, Panginoon, ang nag-iingat sa kanila dahil alam mo po ang lahat ng kanilang sitwasyon. Samahan mo rin po nawa sila, Panginoon, gabayan sila at tulungan sila upang ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ay mahayag sa bawat ministeryo na ginagawa nila doon upang maraming mga kaluluwa ang maligtas at ang mga iglesia ay makatayong matatag. Ngayon, ang iglesia ay kinakalat sa buong mundo at ngayon ay nagpapatotoo kami ng sama-sama sa iyong salita, Panginoon. Pakiusap, kumilos ka po upang sama-sama kaming kumilos at magawa ang mga bagay na nararapat naming gawin nang may isang isipan upang ang Panginoon lamang ang maluwalhati sa loob ng pinagbuklod na iglesia. Sa umagang ito, pinagkakatiwala ko po ang salita sa iyo lamang, Panginoon. Pakiusap, buksan mo po ang aming isipan ng maluwang upang pagkaunawa ay makapasok sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, titignan po natin ang Kapitulo 8 ng Roma sa Biblia. Roma chapter 8, verse 16 to verse 18. Mga Roma chapter 8, mula verse 16 hanggang 18. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin naman kasama niya. Basahin po natin itong verse 18, sabay-sabay. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat mayambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ngayong araw, nais ko pong pag-aralan natin ang tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Naniniwala ako na walang nilalang sa mundong ito o sa kalawakan ito na tumatayong mas matayog o mas dakila kaysa sa Diyos. Diyos ng kaluwalhatian, banal na Diyos, makapangyarihang Diyos. Isang banal at dalisay na Diyos na walang anumang kasalanan. Siyang Diyos na nasa kaluwalhatian at siyang hari ng kaluwalhatian. Ang hari ang kumukontrol sa lahat ng bagay at ang hari ang kaluwalhatian. Siya ang nagbibigay ng kaluwalhatian. Ang Diyos at ang hari ng kaluwalhatian. Hindi lamang siya ang maluwalhating Diyos, kundi siya rin ang nagpapahagi ng kaluwalhatiang ito sa kanyang mga nilalang ayon sa kanyang wangis. Hindi lamang ang Diyos ang nasa kaluwalhatian, kundi nais niya rin na maluwalhati tayong kasama niya sa kanyang kaluwalhatian sa langit kalaunan. Hindi natin lubusang maisip ang kaluwalhatiang ito. Ito ay napakalaking kaluwalhatian, ngunit ang problema ay hindi natin tatanggapin ang parehong kaluwalhatian, kundi magkakaiba ang sukat,
magkakaiba yung lapad, taas at haba ng kaluwalhatian natin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na bibigyan niya kayo ng magkakaibang kaluwalhatian batay sa kung gaano kayo nabuhay para sa Panginoon. Ngunit pag-isipan niyo po ito. Ito man ay pagpapala rin. Ngunit, kung ang hari ay mag-aasawa halimbawa ng reyna, kahit na dati siyang babaeng lumaki sa isang hamak na pamilya, magtatamasya siya ng parehong kaluwalhatian ng hari kapag naging reyna na po siya. Gaya po nito, bago tayo naligtas sa mundong ito, mga miserable tayo na mas masahol pa sa uod o sa bulate. Ngunit kung pag-iisipan natin ang katotohanan na binigyan tayo ng posisyon at lahat ng bagay upang matamasa nating sama-sama ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit kalaunan, hindi po talaga ito simpleng bagay. Hindi ito simpleng bagay na maaari nating pag-isipan. Ang isang makasalanan ay naligtas at makakapunta na sa kaharian ng Diyos. At ating tatamasahin ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Mangyayari po ito hindi sa langit kalaunan at ito po hindi simpleng bagay. Kaya kailangan po natin itong laging pinag-iisipan. Kaya ang nilalaman ng sermon ni Esteban na makikita sa Gawa Kapitulo 7, sinabi niya doon ang tungkol kay Abraham. Sabi niya sa verse 2 at 3, ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia bago siya manirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupang ipapakita ko sa iyo. Sa oras na iyon, sabi, ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham. Sabi po, ang Diyos ng kaluwalhatian. Sa katotohanan, si Abraham na nakatira sa Mesopotamia ay maaring nabuhay ng masaganang buhay sa kanyang bahay kung saan gumagawa ang kanyang ama ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit higit sa mga iyon, tinawag si Abraham ng Diyos para sa kaluwalhatian na nais ibigay ng Diyos. Hindi lamang si Abraham ang sumunod, kundi ang kanyang pamilya ay sumunod na kasama niya. Kung titingnan niyo po ang buhay ni Abraham, kahit na hindi nagtayo ng kanyang sariling bahay si Abraham at tumira lang po siya sa mga tolda, inasahan ni Abraham ang kaluwalhatiang ibibigay ng Diyos sa kanya sa langit. Kaya ang Diyos ng kaluwalhatian. At sabi rin po sa Santiago chapter 2 verse 1, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagdatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Si Jesus ang Diyos. Si Jesucristo nais niya ring ibigay sa atin ang kaluwalhatiang meron siya. At habang nabubuhay tayo sa mundo, hinahanap natin ang mga bagay ng mundong ito. Napakaliit at walang kabuluhang mga bagay nila kung ikukumpara sa walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ng tabernakulo at ng templo, upang malaman natin kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung titignan natin yung tabernakulo at templo, noon nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinakita niya ito. Tignan natin sa Exodus chapter 40. Chapter 40. Exodus chapter 40. Verse 34 at 35. Verse 34 at 35. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ng tabernakulo. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap. Basahin po natin itong natitira sabay-sabay. At pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Sabi, at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan at ang kanyang kalooban sa tabernakulo at naligtas ang bayan ng Israel at maging ang mga hintil. Sa pamamagitan ng Israel,
niligtas ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo. Ang dakilang pangalan ng Diyos ay nasa templo. At habang lumilipas ang panahon, si Haring Solomon ay nagtayo ng templo at ang Diyos ay muling nagpakita ng kanyang kaluwalhatian doon po sa templo. Pinakita ito ng Diyos sa templo. Tingnan natin sa 2 Kronika, chapter 7. 2 Kronika, chapter 7 mula verse 1 hanggang 3. Mula verse 1 hanggang 3. Nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang mga alay at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. Ang mga pari ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Basahin po natin sabay-sabay verse 3. Nang makita ng lahat ng mga anak ni Israel ang apoy na bumaba at ang kaluwalhatian ng Panginoon na nasa templo, inayuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Kaya nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang mga alay at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. Ang kaluwalhatian ng Diyos na nasa templo ngayon ay nasa church, sa iglesia. Ang iglesia ngayon ang lugar na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, dapat nating pag-isipan ang iglesia. Ang mga pari ay hindi makapasok sa templo noon sapagkat napuspos ng kaluwalhatian ng Diyos yung templo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, ngayon ang pumupuspos sa ating iglesia. Yan po, siya ang pumupuspos sa ating church. Kasi Efeso chapter 5 verse 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia. Sabi, isang maluwalhating iglesia. Saan galing ang kaluwalhatian ito? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ang kaluwalhatiang pumupuspos sa iglesia. Ang kaluwalhatiang nagpapatuloy hanggang sa langit. Ang dahilan kung bakit naligtas tayo at naihiwalay mula sa makasalanang mundong ito ay upang maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hinihiling ng Diyos sa mga tao na nilalang niya, ayon sa kanyang larawan, na tanggapin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit habang nabubuhay tayo sa mundo bilang mga makasalanan, hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos dahil ito sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa Roma 6:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, lahat ay nagkasala. Hindi makakamit ng makasalanan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa verse 24, sabi, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ngayon ay tinuring na tayong ganap, kaya magkakaroon na tayo ng bahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay ginawa ng Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesukristo, siya ang nagsakatuparan nito. Sinasabi natin ang tungkol sa tatlong yugto ng kaligtasan, kaligtasan ng kaluluwa, ng buhay o katangian at ng katawan. Ang mga kaligtasang ito, lahat ay nakaugnay sa kaluwalhatian ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos upang makasama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos at upang magkaroon tayo ng bahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin, Roma chapter 2, verse 10. Roma chapter 2, verse 10. Romans chapter 2, verse 10, subalit kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sabi dito, sa bawat gumagawa ng mabuti. Anong ibig sabihin ng gumagawa ng mabuti? Anong pinakamalaking kabutihan ang magagawa natin bago iligtas ng Diyos?
Ang kabutihang iyon ay ang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi na hindi gumawa ng mabuti si Cain, ngunit si Abel ay gumawa ng mabuti. Ang handog na inialay ni Abel ay sa pamamagitan kasi ng pananampalataya. Alam ni Abel na tatanggapin ng Diyos ang handog pangkasalanan kung saan namatay ang isang kordero at tinakpan ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Kaya nga gumawa ng mabuti si Abel at nagandog sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit nagandog si Cain sa Diyos ng mga bunga ng lupa na pinaghirapan niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ito ngayon po ay hindi mabuti. Ganun po iyon. Sa bawat gumagawa ng mabuti, sila ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus na namatay sa krus at nagligtas sa atin. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito po yung paggawa ng mabuti. Kaya nga ang mga taong ligtas ay mga taong gumagawa ng mabuti. Sabi, subalit kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti. Sa Awit chapter 49, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang taong hindi ligtas ay gaya ng hayop na namamatay. Siya ay itatapon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit ang taong ligtas na ginagawa ang mabuti ay marangal. Gaano nga tayo marangal sa harapan ng Diyos? Minamahal tayo ng Diyos ng higit kaysa sa mga bagay-bagay. Minahal tayo ng Diyos. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus at minahal tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Bakit po? Dahil marangal tayo sa Diyos, gaya ng Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng kaluwalhatian. Kaya nga, ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagliligtas sa krus. Kaya nga, anong maibibigay sa mga gumagawa ng mabuti? Ang maibibigay ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at maging ang kanyang karangalan. Yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang hari ng kapayapaan na naghahari sa lahat ng kapayapaan. Kaya subalit kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kaya ang Ebanghelyo ay ipinangaral una sa mga Hudyo. Ngunit hindi nila tinanggap ang Ebanghelyo. Kaya mula ngayon, pupunta ako sa mga Hintil. Kaya ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Kamangha-mangha po ito. Bawat taong naligtas ay tatanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan. Kaya nga, ang unang bagay na sinabi ng muling nabuhay na Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Noon natakot at nanginig sila ng matagal na panahon at upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, nag-alay sila ng handog pangkasalanan bawat taon tuwing araw ng pagtubos, July 10. Dati lagi akong takot, ngunit ngayon sumainyo ang kapayapaan. Siyang prinsipe ng kapayapaan, kaya ang kaligtasan ng mga kanluwa ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga, kapag naligtas tayo, saka lamang tayo makakaluwalhati sa Diyos. Kailangan kong maligtas upang magawa kong luwalhatiin ng Diyos. At kapag tayo ng mga naligtas ay ikinakalat ang Ebanghelyo sa ibang tao na hindi paligtas at naligtas sila, nagiging kaluwalhatian po ito sa Diyos. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa John 15:8 na kayo magbunga ng marami. Ang bungang ito ay magtutungo sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus, kaluwalhatian. Hindi lamang yon, kundi pagkatapos nating maligtas, sinasabi natin, maaari, ayos na. Dahil makakapunta na ako ngayon sa langit. Ayos na. Nagkaroon na ako ng katiyakan na pupunta ako sa langit. At nangako ang Diyos, kaya wala nang pag-aalinlangang katotohanan ito. Kaya nga simula ngayon, maaari na akong maglibang. Hindi po sinabi ng Diyos na mula ngayon, pwede ka nang mag-relax.
Sa simula po, noong kaliligtas ko rin lang po, hindi ko po ito alam. Nung naligtas ako, natulala ako. Wala akong ginagawa. Hindi ako interesadong gawin ng mga bagay na ito o ang mga bagay na iyon. Ngunit pagkatapos ko pong mag-aral ng Biblia, napagtanto ko po na hindi dapat ganon. Pagkatapos nating maligtas sa pisikal na aspeto, dapat tayong gumawa ng mga gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naluwalhati kasi ang Diyos ayon sa ating ginagawa sa pamamagitan ng ating mga katawan. Ito po ang nagluluwalhati sa Diyos. Tingnan natin sa Santiago. Pagkatapos po ng Hebrew, Santiago chapter 2, simula verse 20. Santiago chapter 2, Santiago 2 verse 20. Santiago 2:20. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang ihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Verse 22, basahin po natin. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Sa katunayan, ang pananampalataya ang totoong bagay. Ang mga gawa naman ay parang ito yung anino. Gayunman sabi po, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sabi sa Luke 18. Ang katotohanan, kapag may laman o yung pong sangkap, laging may nakikita tayong anino. Ngunit kung walang anino, ibig sabihin walang laman, walang sangkap, walang tunay na larawan. Ibig sabihin ng kawalan ng gawa ay kawalan din ng pananampalataya na siyang laman, sangkap. Napakahalagang kwento nito. Lagi mong sinasabing may pananampalataya ako. Kaya sabi ni Santiago dito, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng mga gawa ang aking pananampalataya. Paano niyo po ito mapapatunayan? Paano makakita ang anino kung walang laman o yung sangkap? Napakahalaga nito. Kaya sabi niya, subalit nais mo bang malaman o taong hangal ng pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Ito walang kabuluhang pananampalataya kahit pagkatapos nating maligtas. Maglalakbay tayo mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang unang pananampalataya ay nagliligtas sa pananampalataya, habang ang ikalawang pananampalataya ay tumutukoy sa pagkilos ayon sa pananampalataya. Hindi niyo ba nalalaman na ang pananampalatayang walang gawa, sabi ay walang kabuluhan? Kaya na dito sa verse 22, ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang mga gawa ang nagpapatunay ng pananampalataya ay tama. Kaya kapag humarap ka na sa Panginoon at tatanggap ng gantimpala, hindi mo na ito matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Matthew 16:27, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At sa Apocalypse 22:12, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng isa ayon sa kanyang ginawa. Kung wala kang ginawa, hindi mo ito matatanggap. Sa katunayan, ang iyong ginawa ay pananampalataya. Nagawa mo iyon ayon sa pananampalataya. Ang paggawa ko ay aking pananampalataya. Ito ang buhay pananampalataya. Gayunpaman, habang sinasabing nabubuhay ako sa buhay pananampalataya, nasasabi ko lamang ito sa salita at sa aking puso. Sinabi ng Diyos kay Abraham noon, kunin mo ngayon ang iyong anak, kaisa-asang anak na sa Isaac. Minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Siyempre, alam ng Diyos ang dapat gawin. Gayunpaman, ang lawak ng pananampalataya ni Abraham ay dapat na makita sa gawa. Doon lamang ito malalaman ni Abraham. Maring magbago ang isip ni Abraham sa daan at bumaba siya at isipin, naku, hindi ko ito kayang gawin. Kung gayon, hanggang doon lamang ang hangganan ng kanyang pananampalataya. Tatapusin ko ito hanggang sa uli. Kaya nga, naglagay siya ng mga kahoy at handang patayin ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin talaga. Subalit sabi ng Diyos, Abraham, ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Ngayon ang pananampalataya ay napatunayan sa pamamagitan ng katotohanan at gawa. Tinatawag natin itong kaligtasan ng pagkatao. Sa ganitong gawa, naluluwalhati ang Diyos. Dapat natin itong gawin sa pamamagitan ng ating katawan.
Dapat tayong mabuhay sa salita, panalangin, pakikisama o fellowship, at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Isabuhay ito physically. Tingnan natin, unang Korinto, chapter 6. First Corinthians chapter 6. Verse 19 at verse 20. Basahin po natin ito ng dahan-dahan. Verse 19 at verse 20, sabay-sabay. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano ang buhay pananampalataya? Pagkatapos ng kaligtasan, ito ay buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ngunit dapat itong gawin sa pamamagitan ng katawan. Ang unang bagay na dapat nating malaman ay ang katawan kung ito ay hindi na sa akin. Ito ay binili na sa isang halaga. Ako na ngayon ay alipin ni Kristo. Ako ay alipin ni Jesucristo. Ang isang alipin ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng sarili niyang kalooban o sariling pagpapasya o anumang desisyon sa kanyang sarili. Kumikilos siya ayon sa utos o desisyon ng nagmamay-ari sa kanya. Ngayon sabi, kayo ay hindi sa inyong sarili, kundi mga alipin ni Jesucristo. Kaya kung nakatanggap ka ng utos, kukunin mo ang utos na iyon at gagawin mo ito. Kung talagang gagawin mo ang bagay na iyon sa pamamagitan ng iyong katawan, ito ang kaligtasan ng iyong pagkatao. Ito ang kaligtasan ng iyong buhay. Sa pamamagitan nito, mabibigyang luwalhati ang Diyos. Kaya kaligtasan ng kaluluwa, ligtas ako at nagbibigay ako ngayon ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil kapag isinabuhay mo ang apat na sangkap ng buhay pananampalataya, ito naman ang kaligtasan ng pagkatao at kaligtasan ng buhay at nagbibigay rin ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo mamaya na ibabalik sa atin ng Diyos kung gaano karaming kaluwalhatian ang kaya niyang ibigay sa atin. Sa sanlibutan ito, bagaman masipag tayo sa pagtatrabaho sa loob ng isang buwan, may mga panong hindi natin natatanggap ang buong sweldo na nararapat sa atin. Ngunit sa ating Christian life kasama ang Diyos, ang resulta ng ating mga pagsisikap ay hindi kailanman makakaligtaan. Palagi tayong sinusuklian ng Diyos hindi lang ng kaunti, kundi napakaraming beses. Higit pa rito, sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, babaguhin niya ang ating makasanlibutang katawan sa maluwalhating katawan. At ito po ay nakasulat sa Filipos 3:21. Sabi na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Mababago ang ating katawan sa isang maluwalhating katawan. Naigit pang kamangha-mangha kaysa mga anghel, babaguhin tayo sa isang mahusay na nilalang. Ito ang tinatawag nating glorification o kaligtasan naman ng katawan. Ang lahat ng ito ay dahil sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Sa simpleng salita, ang tatlong yugto ng kaligtasan ay talaga pong konektado lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit tayo nananampalataya sa Diyos? Bagaman kaunti lang ang ating ginagawa, pupunan nito ng mas higit pa. May kapangyarihan ng Diyos na gawin niyon at dahil ninanais niya ito at pinangako niya ito, nananampalataya tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo sa Panginoon na isinasabuhay ang kanyang mga salita 100% eksakto. Ganito po tayo nabubuhay. Tama po ba? Nag-i-evangelize tayo dahil ito ang nais ng Diyos. Kahit minsan hindi natin ito gusto. Nananalangin tayo dahil ito ang nais ng Diyos. Nagbibigay tayo ng offering ng tithes dahil nais ito ng Diyos. Para po ito sa ating church, para sa mga banal, o para sa pandaigdigang misyon. Iniibig natin ang mga brothers and sisters dahil ito rin ang nais ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay madalas na konektado sa pagdurusa, ngunit pinangako ng Diyos ang mas higit na kaluwalhatian kaysa sa pagdurusa. Gaya po ng sabi ni David sa awit sa 62 verse 7, sabi niya, nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan.
Ang lahat ng aking kaligtasan at kalulatian ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari ito ng Diyos, ngunit binibigay niya ito sa akin. Gaya ng pagbibigay niya nito kay David. Kayang makilala, maunawaan at isabuhay ang katotohanan iyon ay kaiba sa pagsasabuhay niyon na hindi ito masyadong binibigyan ng pansin. Gaano na lamang kalawak ang kaligtasang binigay sa atin ng Diyos? Kaya sabi, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Hindi lamang ang dakilang kaligtasan ito, kundi maging ang dakilang kaluwalhatian. Ang dalawang dakilang kaloob ng Diyos ay ang kaligtasan at kaluwalhatian. Ang buong Biblia ay ang pangako na maibigay sa atin ang dalawang bagay na ito. Ang isa ay ang kaligtasan, ang isa naman ay kaluwalhatian. Isang pangako na maibigay sa iyo ang kaligtasan at kaluwalhatian. Ang kaligtasan ay nagmula sa pangako na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo at kamatayan sa krus ng Panginoong Hesus. Ang kaluwalhatian naman ito ang bagay na dapat mong makuha. Dalawa sa mga alagad ni Jesus noon ang nagsabi, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa kanan, ang isa'y sa kaliwa sa iyong kaluwalhatian." Kaya't sumagot ang Panginoong Hesus, "Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, subalit ito'y para sa kanila na pinaghandaan nito." Tama po. Sa bawat isa sa atin, depende kung paano tayo nabuhay, dito malalaman ang kaluwalhatiang matatanggap natin sa harap ng Panginoon. Ang dalawang dakilang biyayang ito, kaligtasan at kaluwalhatian. Ngayon, dapo tayo sa 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10. Basahin po natin ito, verse 10, sabay-sabay. "Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan." Sabi, ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Hindi lamang kaligtasan, kundi maging ang walang hanggan kaluwalhatian. Kaya sabi, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Kasi 2 Timothy 2:11, tapat ang salita. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Opo, namatay tayong kasama ng Panginoong doon sa krus. Ito ang larawan ng bautismo. Ang paglubog sa tubig ay naglalarawan sa pagpasok sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ahon ay nangangahulugan sa pagiging isa sa Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan nito na ipapakita na ang dating pagkatao ay namatay na at ang bagong pagkatao ay naipanganak ng muli tungo sa panibagong buhay. Nang mamatay ako sa Panginoon, namatay akong kasama niya. Napatunayang ito nang maligtas tayo at lalong higit nang mabautismohan tayo. Kaya sabi dito, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Ngayon po, sa bagong buhay na ito, may kaluwalhatian ng hari at ang hari ng kapayapaan ay nasa akin. Nasa akin ang Espiritu Santo na naghahari bilang hari na namumuno sa akin upang mabuhay na kasama siya. Kagaya po ng makikita sa unang Tesalonica 5:10 na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. Alam nyo, hindi naman tayo niligtas ng Diyos at sinabing, "Oh, niligtas na kita, sapat na yun." Hindi po ganito. Nais niyang mabuhay kasama natin. Kapag kinasal kayo, halimbawa, hindi naman sasabihin, "Kasal na tayo, kaya tapos na." Pagkatapos, maghihiwalay na kayo ng landas? Hindi po ganun. Tama po? Ano ang layunin? Ito ay upang mabuhay na magkasama. Mabuhay ng magkasama. Maging hanggang ngayon, nais ng Diyos na mabuhay kasama natin. Tama po ba? Ngunit kung patuloy nating tinutulak palayo ang Diyos at natutukso sa pamamagitan ng dyablo, kapag nangyari ito, nag-aalala ang Diyos sa atin. Kaya sabi nga po sa Efeso 4:30, "At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos." Sa Santiago 4:4, "Hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya ang pag-ibig sa sanlibutan, ang pag-uuna sa sarili at laman, nanghigit kaysa sa Espiritu ng Diyos at sa kanyang salita, ang pagpapakasasa sa mga pagnanasa ng laman. At dahil sa mga pagnanasang ito ay nahirapan tayo. Kaya dapat patuloy pakikipaglaban gamit ang Espiritu upang maging malakas. Sa halip na hayaan itong mangyari,
Kung palalakasin mo ang Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos, madali na po itong pagtatagumpayan. Alam niyo po sa church may tatlong uri ng tao. Ang iba dumadalo sa church tuwing linggo ng umaga nang walang liban. Handang-handa at desidido. Totoo pong meron din mga dumadalo ng nakasanayan lang. Iniisip nila, kailangan ko mang gawin uli ito. Ang iba naman dumadalo kapag may tumawag sa kanila at ang iba ay kailangan pang sunduin. Ito ay dahil inuuna nila ang pagnanasa ng laman. Tama po. Ang iba ay hindi pa rin sumasama bagaman sundin natin sila. Bagaman bagong ligtas lang sila, hindi ba ibig sabihin nito na nabubuhay siya sa laman? Opo. Ano po ang malagong pananampalataya? Na ito ay talagang nag-grow? Sa 1 Corinto 6:20, luwalhatiin niyo ng inyong katawan ng Diyos. Tunay na mahalaga kung saan naroon ang ating katawan. Mahalaga talaga ito. Tama po kasi sabi dito sa 2 Timothy 2:11 at 12, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtitiis, mag-ahari naman tayong kasama niya. Hanggang saan po tayo mag-ahari? Patuloy po ito hanggang sa langit. Kasabi sa Apocalypse 22 at sila'y mag-ahari magpakailanman. Nakasulat po ito sa aklat ng Apocalypse, isa itong dakilang bagay. Subalit napapabayaan natin to sapagkat hindi natin ito alam. Iniisip natin na hindi ito malaking bagay. Kapag alam lang natin na talagang mahalaga ang bagay na ito, ay talagang iingatan natin ito. Subalit ang kaligtasan ay walang bayad. Ngunit, hindi po libre ang kaluwalhatian. Binigyan ng dakilang kaluwalhatian si Jesus at ang kaluwalhatian iyon ay ginawang perpekto sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Kailangan magdusa para makuha ang kaluwalhatian. Tingnan natin sa Hebreo chapter 2. Verse 10. Hebreo chapter 2 sa verse 10. Verse 10, sapagkat nararapat ng Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, siyang gumawa at sa pamamagitan ng biyaya ni Jesucristo na tayo ay nakapasok sa kaluwalhatian iyon. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng Panginoon ng kaligtasan, ito ang pagdurusa na tinanggap ni Jesus. Sa pagdurusa, sabi dito ay gawing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sa gayon ding paraan, nararapat na tayo rin ay magdusa upang ang ating kaluwalhatian ay maging sakdal, upang matanggap natin ang kaluwalhatian na nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngunit sa 2 Corinto 4:17, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian. Kung tayo ay nahihirapan, hanggang saan ang kaya natin? Hindi tayo mabubuhay ng 100 taon pagkalipas nating maligtas. Sama po ba? May mga taong mahaba ang buhay sa Panginoon na kayang mabuhay hanggang 100 taon at ang ibang tao naman ay 50 taon o 40 taon, yung iba 30 taon. Sa kaso ng kriminal, hindi siya nabuhay ng isang araw. Ligtas siya pero hindi siya maluluwalhati. Nagdusa siya sa krus sa kanyang mga kasalanan, tama? Hindi siya nagdusa sa gawain at kaluwalhatian ng Panginoon. Isa itong halimbawa na pwede pa rin sa atin na pwede siyang maligtas maging sa ganong sitwasyon. At hindi natin alam kung mapaparanalan siya dahil may nagawa siyang dakila. Gayet po man ang kahirapan na dinanas natin sa loob ng 10, halimbawa, 20, 30, 40, o 50 taon ay mabilis na lumilipas. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at madaling panandaliang kapigatian para sa walang hanggan. Hindi lamang sa walang hanggan, kundi para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Tama po? Gaya po ng sinabi ng isang pastor. Binigyan siya ng langgam. Ngunit wala ito kung ihahambing kapag nabigyan ka ng baka. Tama po? Ganun po yung kaluwalhatiang maibibigay sa atin
Sa maliit na pagdurusa, panandalian, nakapigatian, ang kalwalatian ay walang hanggan naman. Tama po? Kung magdusa tayo sa loob ng 1 taon at gagantimpalaan sa walang hanggang kalwalatian, iyan po ay napakabuti. Kaya nga, gaya po ng sinabi po, halimbawa binigyan ka ng isang langgam at bumalik ay baka, napakalaking kalwalatian. Tama po? May nagsabi na nagbayad siya para sa pensyon ng 10 taon. Pagkatapos, ang nakuha niya po na pensyon ay tumagal sa loob ng 50 taon. Ilang ulit siyang tumanggap para sa pensyon na binayaran? Pwede yang mangyari dito sa mundo, ngunit kung kaharap na natin ang Panginoon, ito ay napakabuti. Walang hanggang kalwalatian. Kaya, tingnan po natin sa unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. Hebrews sunod Santiago, pagkatapos unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. Unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kung kayo inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo. Sapagkat ang espiritu ng kalwalatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ito pong verse 16, sabay-sabay nating basahin. Sabay-sabay po. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi duwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Ang magdusa bilang Kristyano ay ang pagbibigay ng kalwalatian po sa Diyos. Ibig sabihin ba ang mga Kristyano ay laging nabubuhay sa kawalan? Hindi naman po. Sabi dito sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon at nagsasanay sa pananampalataya, mayroong pangako ang Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. Hingin mo kung anong gusto mo at ibibigay yun sa iyo. Sa unang Hari, chapter 3, verse 5, hinihiningi ni Solomon ng kayamanan at karangalan. Hiningi niya ang karunungan. Ang puso niya noon ay napakabuti at nakakalugod sa Diyos. Kasabi ng Diyos, ibibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at ang karangalan. Ibinigay niya sa kanya ang kayamanan at karangalan. Sa lahat ng naging hari ng Israel din, si Haring Jehoshaphat ay isa ring mabuting hari. Siya rin nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. At maging si Hezekiah ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan din. Ngunit kung titignan natin ang ibang mga propeta, si Joseman o si Daniel, kung nabubuhay tayo para sa Panginoon sa ating pananampalataya o buhay pananampalataya, siya ay magbibigay din po sa atin. Alam nating lahat na hanggat tayo ay nagbibigay po ng mga offering, ang Panginoon talaga ay magbibigay. Nararanasan po natin iyan. At ibinibigay niya sa atin ang oras, gaya ng oras na binibigay niya sa bawat isa sa atin. Kung gaano kalaking kakayahan, yung talento natin, ang ibinibigay niya natin sa Kanya, binibigyan niya tayo ng mas sigit pang kakayahan. Sa mundong ito, nagdudusa tayo sa Kanyang kalwalatian, ngunit bibigyan tayo ng Diyos ng bagay na mas higit na dakila sa bandang huli. Kaya, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sagay, subukan ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan nyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na kalalagyan. Yan ang sabi sa Malakias 3:10. Nararanasan po natin ito. Gaya noon, ang Panginoon ay nagbibigay ng kaloob sa ibang church.
Ang mga kaloob na iyon, binibigay ng Panginoon upang mas sigit silang makagawa. Opo, totoo po yan. Ano ang kaloob? Kapag may ginawa tayo sa church, natutuwa ang ating puso at gusto nating gawin ulit iyon. Iyan ang kaloob. Halimbawa, may basura sa sahig. May nakakita at pinuno niya ito at sinabi, "Sino na naman nagkakalat sa church gaya nito? Ha?" Ang katotohanan na nakita ito ng taong iyon, alam niyo po, regalo ito para sa taong iyon. Kaya dapat mo itong damputin. Iyan ang regalo na binigay sa iyo ng Panginoon. At kapag dinamput mo ito, matutuwa ka. Hindi ka kailangan magsisi ng iba. Ang mga sister naman na naglilingkod sa kusina ay masayang ginagawa iyon. At iyon ay regalo sa kanila. Ito ay isang spiritual na kaloob na naglilingkod kayo sa inyong ministry. Lahat ng ito ay patungkol sa spiritual na kaloob. Kapag sinasabi mo halimbawa sa church school, nagtuturo ako sa mga bata sa church school kasi wala akong choice at ayaw ko talaga. Kung ganun, hindi po ito spiritual na kaloob. Ngunit kung ikaw ay masaya dito, at dahil dito gusto mong pumunta sa church ng maaga at tawagan ng mga bata lagi, ito ngayon yung spiritual na kaloob. O kung masaya ka kapag nagpupuri ka, sumali ka sa choir. Ang Diyos ay maluluwalhati at mapapapurihan sa pamamagitan ng iyong pag-awit. Tinatanggap ito ng Diyos at naaantig ang mga brothers at sisters. Kung nagpapasaya ito sa iyo, kung ganon, ito po yung spiritual na kaloob. At tandaan, patuloy itong pauunlarin ng Diyos. Ngunit kung hindi ka interesado sa anumang ministry, kung ganun, ikaw ay bisita lamang. Isang bisita. Halimbawa, kapag may natapon na tubig sa bahay, sino ang naglilinis? Ang may-ari ng bahay ang naglilinis nito, tama? Kapag inaayos ko ang mga bagay-bagay sa church, patuloy lamang ito na hindi po ako bisita. Ang punto dito ay pinangangalagaan ko ito. Gaya po ng katawan, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Ako man ay paa, kamay, mata o tenga. Pagkatapos ng Panginoon ay bibigyan ako ng mas marami pang espiritual na regalo na nagpapaintulot sa akin na gawin ng iba pang mga tungkulin. Bilang karagdagan, gagantimpalaan niya tayo sa huli ng kaluwalhatian. Gaano nga yun kaganda? Pinagpapala tayo ng Diyos sa mundong ito ngayon at patuloy niya tayong pagpapalain kapag nakaharap na tayo sa Kanya. Pupurihin at sasabihin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pag-aralan natin si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Tingnan natin sa Daniel chapter 1. Para maintindihan natin ang pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Daniel 1, verse 17. Versikulo 17. Tungkol sa apat na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Verse 20, basahin po natin. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila 10 ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. Kaya ang apat na binatang ito ay nabuhay sa buhay na nakasentro sa Diyos. Kaya sila ay 10 beses na mas magaling kaysa sa mga salamangkero, engkantador sa karunungan at kaunawaan. 10 ulit silang mas magaling sa kanilang pag-aaral kaysa sa iba. Kaya nasabi doon sa verse 17, tungkol sa apat na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Binigyan sila ng Diyos ng kaalaman sa lahat ng turo at karunungan. Mukhang kahit noon pa man, ay mayroon ng division sa pagitan ng liberal arts, maaaring arts and physical education. Ang lahat ng turo ay tumutukoy sa liberal arts at natural sciences. Samantalang ang kaalaman sa karunungan ay patungkol sa arts at physical education. Kaya pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Sa ibang salita, ibig sabihin, kahit sa mundong ito, may mga bagay po na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin kung tayo ay mabubuhay para sa Kanya. Tingnan niyo ang ating mga estudyante sa kolehiyo. Napakabisi po nila sa pagsali sa lahat ng fellowship at mga ministry at pag-evangelize. Kahit pamukhang hindi sapat ang oras, ngunit ginagawa pa rin nila ito.
at binibigyan sila ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Napakarami sa kanila nakakatanggap po talaga ng scholarship. Siyempre po, ang umasa sa magandang score sa exam nang hindi ka naman nagsisikap, ay hindi naman po magandang ugali. May isang makamundong kwento, sabi, may isang elder na laging nananalangin daw sa Diyos. Sabi ng kanyang panalangin, pakiusap, patamain mo po ako sa loto, patamain mo ako sa loto, sabi niya. Kapag nanalo ako, gagamitin ko ito para sa gawain mo. Ganyan siya, nananalangin araw-araw. Gayunpaman, medyo nadismaya ang Diyos. At ang isang araw, sumagot siya. Siyempre po kahit na siya po ay bumili ng ticket sa loto, hindi po siya paihintulutan ng Diyos na manalo. Yun na lang po yun. Gayunpaman, hindi po siya nagdadagdag ng kung ano nang wala tayong ginagawang anuman. Yun po yung punto. Kung gagawin natin ang abot ng ating makakaya, maging sa pag-aaral o kung sa anuman, at kung ating gagawin ang lahat ng ating lakas, kung gayon, ang Diyos ang magdadagdag nito, iyon po ang biyaya. Dito po, ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman. Binigyan niya ng kaalaman yung 4 na kabataang lalaki. At hindi lamang ito tinanggap ni Daniel, kundi siya ay naging 10 beses na mas mahusay. Marahil si Daniel ay nag-aral ng mabuti. Ano po sa palagay ninyo? Paano po siya magiging 10 beses na mas mahusay kung di siya nag-aral mabuti? Ang kaluwalhatian ito ay marapat lamang na ibigay sa Diyos. Alam niyo po, sa loob ng church, ang ipagmalaki ang sarili at ang pagnanais ng sariling kaluwalhatian, hindi po yan karapat-dapat. Tingnan po natin sa awit 29. Awit number 29, verse 1 at verse 2. Awit 29, verse 1 at verse 2. Mag-ukol kayo sa Panginoon, o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Verse 2, basahin po natin sabay-sabay. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Sabi po dito, mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Kaya kailangan natin itong ibigay. Tanging para sa Diyos lamang. Tama po ba? Hindi po ito tungkol sa pagluluwalhati sa ating sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan ng isang tao. Pagtatayo ng personal na reputasyon o paghahayag ng sarili. Kaya sa awit 115 verse 1, huwag sa amin o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan na ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Hindi po natin maaaring hanapin ng ating sariling kaluwalhatian. Alam po ba ninyo na ang pinakapuputan ng Diyos ay ang pagkuha ng kaluwalhatian ng Diyos? Tama po? Nung nagreklamo ang mga Israelita dahil sa kakulangan ng tubig, si Moises at Aaron nakipag-usap sa Diyos. Sabi, magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. At pagkatapos, si Moises at si Aaron ay inihayag ang sarili nila na sinasabi, kukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Hindi naman iniutos ng Diyos na hampasin ang bato, ngunit hinampas niya ito ng 2 beses. Na parang ito ay kanyang sariling pagnanais. Dahil dito, hindi po si Moses nakapasok o hindi siya pinahintulutang pumasok sa lupain ng Kanaan. Kaya siya ay namatay sa bundok ng Hor. Ito po ang bundok kung saan matatanaw ang lupain ng Kanaan. Tayo po na mga tao ay hindi dapat subukan na kamkamin ang kaluwalhatian ni Jehovah, ng Diyos at ni Jesucristo sa loob ng church. Dahil ito ay magbubunga ng kaguluhan. Bakit po nabigo si Haring Saul? Pagkatapos siyang manalo sa labanan laban sa mga Filisteo, anong ginawa niya? Siya ay nagtayo ng isang bantayog para sa kanyang sarili. Nabigo siyang lulatiin ng Diyos. At pagkatapos na nagpasimula ang mga tao na magsabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Anong ginawa niya? Patuloy niyang hinangad na patayin si David upang itaas ang kanyang sarili. Si Haring Saul ay nabigo na
luwalhatiin ang Diyos. Paano naman po si Haring Herodes? Kasunod niya, sinabihan siya, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Nagyabang at nagmataas po siya. Hindi niya naluwalhati ang Diyos at sa halip, kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Kalaunan, anong nangyari? Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Ano man po ang ating gawin, kung ating pagkilos ay nakatuon sa pagmamataas sa ating sarili, sa paghahayag ng ating sarili para sa ating sariling kaluwalhatian, ay inaalisan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ninanakawan po natin siya ng kaluwalhatian. Kailangan po nating maunawaan na ayaw ito ng Diyos. Kaya, ano ang dapat nating gawin upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos? Siya po ay ating maluluwalhati sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pag-iwan sa kanyang mga ipinagbabawal. Ganito rin ang ginawa ni Jesus. Tignan natin. John 17. 1 chapter 17 verse 4. 1 chapter 17 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Niluwalhati kita sa lupa at sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Sabi dito sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Niluwalhati ng Panginoon ang Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Ito ay nararapat din natin gawin. Kaya paano po natin maluluwalhati ang Diyos? Sa pamamagitan po ng tiyak na panahon at sa pamamagitan ng tiyak na gawain. Ito rin ay nasa 1 Corinthians chapter 10. Tingnan natin. Unang Korinto chapter 10 sa verse 33. Verse 31 hanggang verse 33. Babasahin po natin mula verse 31 hanggang verse 33. Basahin po natin. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa mga iglesia ng Diyos. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Dito po, sabi kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya mabuti pong iugnay natin ang bawat sandali ng ating 24 hours sa buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kung gagawin natin ito, ang Diyos po ay naluluwalhati. Hindi lamang po yon. Ngunit sa loob din po ng church, anong bagay man yon, kailangan na mas aktibo po tayong nakikisa at nagpapasan ng mga responsibilidad. Aktibong gumagawa. Kung nais nating mag-volunteer sa church, ngunit wala pa tayong nakatalang gampanin, makipag-ugnayan po kayo sa inyong cell group leader o evangelist na nakatalaga sa inyong cell group. Magsabi po kayo ng ganito, nais ko pong makiisa sa responsibilidad o anumang gawain sa ating church. Magiging masaya po sila na alamin kung saan kayo magaling at kung anong interest at base sa fellowship at sa kanilang desisyon, magagawa po ninyo ang gawain ng Panginoon. Kaya mabuti po para sa inyo na magawa ang anumang gawain na magagawa ninyo para sa church. Ito po ay nagpapatibay ng pananampalataya. Kung kayo po ay teacher sa church school, may mga oras na nahihirapan kayo at nangihina bilang teacher. Ngunit, ang gawain ng paglilingkod ang talaga pong nagpapatibay sa inyo. Kung mag-volunteer kayo bilang teacher sa church school, ang mga bata ay panghahawakan ng inyong pananampalataya. Ano man ang inyong ginagawa, may mga pagkakataon na ito ang magpapalakas sa inyo sa paglilingkod na inyong ginagawa. Mabuti po na mayroon tayong gawain dahil habang ginagawa natin ang mga gawain ito, magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Panginoon. At alam niyo po ba na dahil sa gawain ito ay bibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang kaluwalhatian na hindi may kukumpara sa kaluwalhatian ng mga taong may posisyon sa panahon ng Lumang Tipan. Tingnan po natin sa chapter 3 ng 2 Corinthians. Ikalawang Korinto, chapter 3, simula po verse 7. Ikalawang Korinto, chapter 3, mula verse 7 hanggang 11.
Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, nang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. Paanong ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan at ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong mahigit na kaluwalhatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay mahigit pang kaluwalhatian. Basahin po natin yung verse 9 uli, sabay-sabay. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong mahigit na kaluwalhatian. Opo, kung sasabihin mong hindi ko ito magagawa dahil wala akong oras, ang Diyos din naman ay nagbibigay ng oras. Kahit nung naligtas tayo, tinulungan niya tayong magsisi, binigyan tayo ng Panginoon ng pagsisisi at kaligtasan. At kapag gagawin natin ang isang gawain para sa kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan, binibigyan tayo ng Panginoon ng oras, talento at kaloob. Kaya nga sa huli, totoo na nasa loob tayo ng 24 hours. At pwedeng mabago ang ating buhay. Patungo sa buhay na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kung man ay kumakain, umiinom o ano man ang aking ginagawa, para ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Nalulunatin natin ng Diyos nung nagkaroon tayo ng kaligtasan. Gayun din naman, kapag nag-evangelize tayo, nagiging kaluwalhatian ito sa Diyos, di ba? Tingnan po natin sa 2 Thessalonica, chapter 2. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 14. Verse 14, basahin po natin, ito pong verse 14, sabay-sabay. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay nagkamit ng kaluwalhatian at tayo rin ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasabi rin po sa 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi doon, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Alam natin ang pinakamabuting gawain ay yung pagpapahayag ng ebanghelyo. Pagsusunod sa salita ng Diyos na nagsasabing, opo, walang kondisyon. Ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Opo, nagbibigay ito ng kaluwalhatian. Tignan po ulit natin sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 1. 2 Korinto, kapitulo 1, versikulo 20. 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Korinto chapter 1 verse 20. Basahin natin. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo. Opo, tama ito. Lalo na kapag mayroong gawaing ipinagkatiwala ang church sa iyo. Ipinagkatiwala nila ito dahil iniisip nila na maingat mo itong gagawin. Pagkatapos ay gaya ng sinabi mo, opo, susubukan ko. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagsunod, ikaw ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Napakahalaga po nito. Dagdag pa, nabibigyan kaluwalhatian natin ng Diyos sa pamamagitan ng fellowship. Gayunpaman, ang ibig sabihin ng fellowship na ito ay tanggapin po ang mga brothers at sisters at magsama-sama na mayroong isang isip, puso, paglilingkod, ito rin po ay fellowship. Naluluwalhati sa fellowship ang Diyos. Ito po ay yung pagtanggap natin sa isa't isa ng may isang puso at isip at pinaglilingkuran ang bawat isa. Yan ang fellowship na nakapagluluwalhati sa Diyos. Tingnan natin, Roma chapter 15.
Roma chapter 15, verse 6 to 7. Roma chapter 15, verse 6 hanggang verse 7. Roma chapter 15, verse 6 to 7. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikalululhati ng Diyos. Kapag pumasok sa fellowship ang ibang brothers at sisters, huwag natin silang tanggihan o itaboy. Tanggapin natin sila. Kahit sino pa siya, gaya ng sabi, tanggapin ninyo ang isa't isa. Upang malulhati natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Excuse me po. Sa 2 Corinthians chapter 8, binanggit ni Apostol Pablo si Tito. Sinabi niya ito, siya'y aking katuwang at kamanggagawa. Tingnan po natin kung anong sinabi niya sa Biblia dahil tungkol din ito sa atin. Ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 8, verse 23. Tingnan natin. Dahil ito po ay may kaugnayan sa atin ng bersikulong ito. Tignan muna natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 23. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 23. Verse 23, babasahin po natin ito. Sabay-sabay po at dahan-dahan. Tungkol kay Tito, siya'y aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo at para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia ang kalwalhatian ni Kristo. Sabihin niyo po sa kapatiran na katabi niyo, sabihin mo, ikaw ang kalwalhatian ni Kristo. Sabihin mo po, tama po ito, ikaw ang kalwalhatian ni Kristo. Tayo po ay kalwalhatian ni Kristo. Sa unang Tesalonica, chapter 2:20, sapagkat kayo ang aming kalwalhatian at kagalakan. Tama po, tayo ang kalwalhatian at kagalakan ng isa't isa. At alam po natin na ang Diyos ay nalululhati pag tayo ay nananalangin. Tama po. Nalululhati ang Diyos kapag nananalangin tayo. Tama po, alam niyo po yan, di ba? Tignan natin sa Biblia. John chapter 14, verse 13. Juan chapter 14, verse 13. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, 14, versikulo 13. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Tayo ay dumadalangin sa pangalan ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus, gagawin ko, ang Ama ay maluluwalhati sa Anak. Makapangyarihan po ang Diyos at alam niya ang lahat, subalit ang panalangin ay naghahayag ng higit na kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, ito rin ay nagbibigay ng kalwalhatian ng Diyos. Sabi po ng Biblia, naluluwalhati ang Diyos sa bukas palad na pag-aambag para sa kanila. Isa pa rin po ito, na naluluwalhati ang Diyos sa mga bukas palad na pag-aambag. Sabi sa 2 Corinthians 9:13 na kapag tayo gumagawa ng taus-pusong offering, pagiging bukas palad, at tayo din ay nagbibigay sa pamamagitan nito ng kalwalhatian sa Diyos. Tayo po ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga offerings. Kaya sabi ng Biblia, sa unang Korinto 10:31 muli, kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kapag tayo ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, tinatanggap ito ng Diyos at binabalik sa atin upang pagsaluhan. Kasi 2 Thessalonians 1:12, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya. Anong ibig sabihin? Ibinabalik niya ang kalwalhatian sa atin. Kapag binigay natin sa Kanya, ibabalik niya ito sa atin. Kaya sa unang Pedro 1:7, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo.
Binibigyan tayo ng kalulatian ng Diyos sa mundong ito, subalit ang tunay na kalulatian ay kapag nagpakita ang Panginoong Hesukristo, kapag nagpakita siyang muli, magbibigay siya ng papuri, kalulatian at karangalan. Tama po ba? Nalalaman natin ng gusto na kapag bumalik ng Panginoon, gagantimpalaan niya ang bawat tawan sa kanyang ginawa. Si Jesus mismo ang nagsalita patungkol po sa gantimpala. May reward na ibibigay sa atin. Ito man ay nakasulat sa Revelation chapter 22. Sa katunayan, ang mga bagay na itinuro niya sa kanyang mga alagad tungkol sa reward ay nakasulat sa Matthew 16. Tingnan natin Matthew 16 verse 27. Mateo chapter 16 verse 27. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sapagat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kahit tayo ay tumanggap ng kaunting kaluwalhatian sa mundo, ang kaluwalhatiang ibibigay ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay higit na napakadakila. At magkakaiba ang kaluwalhatiang tatanggapin ng mga Kristyano. Iba-iba po. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 40 to 41, sabi doon, mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Mayroong kaluwalhatian ng araw, ang iba ang kaluwalhatian ng buwan, ang iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Opo, mga bituin, mga kaluwalhatian ng bituin, sabi po, ang bawat isa sa atin ay iisang bituin, subalit iba-ibang kaluwalhatian. Tayo ay magiging mga bituin at maningning, gaya ng mga bituin magpakailanman. Kaya may kaluwalhatian ng araw, ang buwan, ang bituin. Iba-iba sila ng kaluwalhatian. Tama po? Kaya magkakaiba po yung level ng kaluwalhatian. Sa mga bituin, iba-iba rin at ganoon din po sa atin. Magkakaroon tayo at siya rin po, magkakaroon tayo magniningning. Tignan natin ang huling talata sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Ang pangakong ito ay para din sa atin. Ang Diyos ay maluwalhati at ang Diyos ang mismong kaluwalhatian. Gayunpaman, kahit na hindi ako karapat-dapat sa kaluwalhatian, ginabayan niya ako tungo sa kaligtasan. At totoo po ito na pagkatapos ng kaligtasan, hinahayaan ng Diyos na tumanggap tayo ng kaluwalhatian. At sa huli, pagbalik ng Panginoon, gagantimpalaan niya tayo ng kaluwalhatian ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Sa palagay ko, ito po ay talagang napakadakila. Kapag nangyari po ito, tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at yan din po ay ibabalik ng Diyos sa atin yung kaluwalhatiang ito. Tama po? Ibabalik niya ang binigay nating kaluwalhatian sa Kanya sa atin. Luluwalhatiin po tayo. Tama po ito. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Ang pangako ng Diyos, ang hari ng kaluwalhatian na nasa kaluwalhatian, na siyang magbibigay sa amin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang dakilang kaluwalhatian na magniningning na gaya ng mga bituin magpakailanman. Pakiusap, palagi po ninyo kaming tulungan at samahan po ninyo kami upang kami ay maniwala sa pangako na ito at mamuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon pagkatapos naming maligtas hanggang sa araw na kami na po ay makatagpo ng Panginoon. Panginoon, pakiusap, samahan niyo po kami, gabayan, para sa paghahanda sa New Year Retreat. Hayaan po ninyo kaming makiisa sa New Year Retreat ng magkakasama, tumanggap ng biyaya, magplano para sa susunod na taon at tapusin ang taon ng maayos.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.